Welcome back to Master Kalog, and don't forget to subscribe and click notification bell for more update. Attorney Harry Roque nagsalita na kaugnay sa mga issue at meron din siyang mga ibinulgar na mga statement at meron din siyang pahayag tungkol sa political persecution at doon sa tinatawag na pag-apply niya ng asylum. Kaya po tayo po ay nagbabalik sa isa na namang episode ng The Spokes Hour. Wala po ako ngayon sa Hague dahil ang utos na ating Vice President at tupagin ko muna yung aking asylum. Pero lilinawin ko lang po ha, ako po ngayon ay isang asylum seeker dahil na naka-apply na po ako for asylum. Ang inaantay ko lang po ay yung kauna-unahang interview na ito po'y kabahagi na ng application process. Pagkatapos po nitong kauna-unahang interview, malaya na po akong makabalik doon sa The Hague kasi ang layo po nitong lugar nito. Hindi naman po kami nakadetena, no? In fact po pwedeng lumabas at ako'y naggaling na ako sa grocery, kaya lang yung grocery 30 minutes walk one way. At saka yung biyahe papunta rito kung nasaan ako 4 na oras galing sa The Hague. Kung magte-trend ka 4.5 oras. So parang hindi ka nga nakadetena, wala ka naman mapuntahan. Meron pa kasing ang dami ang stages na ginagawa rito, yung initial registration, yung fingerprinting and interview sa police, tapos medical, at saka yung first interview. Tapos sa first interview, pwede ka nang umalis at te-text ka na lang nila kung saan yung final interview mo at hindi na dito sa malayong lugar. Yung mga walang pera, ilalagay sila sa ibang facility, no? Pero hindi na po rito kasi ito talaga is only for the application stage. Pero ngayon po, dahil ako'y aplikante na, meron na akong non-refoulement, karapatan sa non-refoulement. Ibig sabihin, hindi na ako po pwedeng mapabalik dun sa bansa na aking inalisan dahil sa aking political persecution at yan po ay bansang Pilipinas. Alam niyo po, bukod sa sinabi ni VP Sara na kailangan ayusin ko muna ito para makakonsentrate rin ako dun sa pagdepensa sa presidente, pero hindi pa po sigurado, nakasama ko ha. Lilinawin ko lang po yan. Sabi lang yan, sige ayusin mo yung asylum mo, no? Yung mere fact na nag-apply ako, yan yung nagbigay sa akin ng karapatan na hindi na ako po pwedeng mapabalik sa Pilipinas. Maski pa kumuha sila ng warrant of arrest, maski pa sila mag-file ng extradition, malinaw po yan dahil ito po ay matter of convention rights. Nakasulat po talaga yung non-refoulement, yan yung pinaka-importanting karapatan ng asylum seekers, hindi mapabalik dun sa lugar na kung sa nila nanggaling. Natural, kasi pag ako pinabalik dyan, kukulong ako non-bailable sa isang kaso na human trafficking na walang ka-ebidensya. Ulitin ko po ebidensya lang nila. Unang-una, sinamahan ko si Cassandra Ong sa PAGCOR. Pangalawa, yung pangalan ko nasa isang papel na legal daw ako. Pangatlo, yung aking dating assistant nakitira doon. Ang kailangan nilang pruwebahan sa syndicated trafficking na ako'y may recruit. Ang purpose ko ay para pagsamantalahan ng kanilang labor, no? At pangatlo, ginamit ko ng pananakot o kaya naman intimidation, no? Tapos kung conspiracy naman, anong ebidensya ng conspiracy? Dapat magpakita talaga na nagkaroon kami ng pagkakaisang layunin at yun nga ay gumawa ng krimen na syndicated trafficking. Sa akin, yung pendency ng complaint sa DOJ at kung isasampa nila sa korte, yan ang pinakamalakas na ebidensya ng political persecution dahil yan ay pagsampa ng kaso na walang basihan, ang tawag po dyan, unjust prosecution. Pero kanina po, ako rin po, galing dito sa lugar kung nasaan ako ngayon, ay napanood ko ang press conference ni VP Sara. Ang huling beses ko pong nakita si VP Sara, yung makalawa pa, nag-dinner kami kasama si Kaufman. At doon nga po niya sinabi, sige, apply, simulan mo na yung application mo sa asylum. Kaya bumiyahin ako ng malayo at nga po ay naririto. No? Pwede ko lumabas, kaya lang po kung magbabalik-balik ako sa The Hague, 4 hours each way. So parang, sige, dito na lang ako. Libre po naman ang tirahan. Kaya nga lang ang sabi ko, ang tirahan ko dito, parang dormitoryo ko sa Kalayaan po sa UP. Hindi ko alam na matapos ang ilang taon naman nakakalipas na 1990 ako tumira sa Kalayaan. No? 1990, ayan, 2000, 2010, 2020, 35 years balik ako sa kwarto ko sa Kalayaan. At ang naging roommate ko rin dito ay isang Muslim na Afghan. Ang roommate ko sa Pilipinas ay isang Muslim po na galing sa Mindanao na itatago ko muna ang pangalan dahil maraming impormasyon na naibigay sa akin yung roommate ko sa Kalayaan. Pero anyway, doon sa
press briefing ni VP, nabanggit niya na napag-usapan ng kanyang mga kapatid na baka kumuha lang na lang sila ng legal aid. Yung legal aid po, ibig sabihin, ang hukuman mismo magbabayad para sa mga abogado na didepensa sa kanya. Pero limitado po ang budget. Nung ako po'y aktibo pa sa bar ng ICC, yan po ay 40,000 euros. Parang naitaas na po yan ng konti, no? Pero yung 40,000 euros na yan, ang babayaran, isang lead counsel, isang co-counsel, isang legal assistant, isang case manager, at isang investigator. So makita nyo, manipis talaga. Kaya naman ako, kahit ano mangyari sa aking application, kung talagang dahil manipis at 5 lang yan, hindi ko naman kasasama ng loob na kung hindi ako mapasama dyan sa team, no? Dahil 5 nga lang po yan. In fact, effectively, 2 lang yan. Kasi yung legal assistant at saka yung case manager, mga batang-batang abogado po yan. So 2 abogado lang talaga ang harap sa hukuman. Yung lead at saka yung tapos investigator. So okay lang po kung anong desisyon ni VP Sara at ni PRRD. Kaya lang, syempre, iniisip ko na dahil ang issue nga ay issue kung tama ba yung pag-aaresto kay Presidente Duterte, kinakailangan din may Pilipino dyan. Hindi naman ako kinakailangan yung maging abogado yon. Bahala po pumili ang Presidente Duterte. Pero ako po miski ako'y piliin ni Presidente Duterte, kung ayaw ni VP Sara at ang gusto ni VP Sara mas iba mag-represent, ma'am, that's your call. Hindi ko naman pagpipilitan ng sarili ko, at kung ako ay i-request ni PRRD, importante rin na i-endorso ako at i-request din ako ni VP Sara. Kasi nga, alam niyo naman ang kwento ng buhay ko, no? Talaga namang ako'y tagasunod ni VP Sara, susunod ako sa sasabihin ni VP Sara. At yan po ay walang halong kaplastikan. That's true. Kita nyo nga, sumunod ako sa kanya sa unit team. Ano nangyari? So susunod ako kung ano ang sasabihin niya sa akin. Bagamat, nung nag-usap kami, sabi ko, kasi minsan nakatakot ako sa iyo kaya minsan may mga gusto kang gawin na sa tingin ko hindi ko sang-ayon, hindi ako makapagsalita, no? Hindi ko sasabihin ko ano yan. Pero may 2 bagay na ngayon lang nangyari na sumunod ako sa kanya, pero alam ko na hindi dapat, no? So, syempre, dahil ganyan naman ang aking pagsunod kay VP Sara, kung sabihin niya na dahil ko kaunti ang mga abogado at mas gusto niyang lahat dayuhan, ay nako, I will bow to it, no? At intindihin na lang natin, no, na hindi lang naman si PRRD talaga ang dapat magdesisyon, kundi si VP Sara din, no? Dahil siya naman ay anak na abogada rin. So, yun lang po ang makukuha sa legal aid. Lead counsel, co-counsel, legal assistant na bata rin, case manager na bata din, at investigator. Now, pwede humingi ng additional, pero yung mga more complicated cases, usually ang dinadagdag lang, additional investigators. So pagdating sa legal, 2 lang talaga. Yung si lead counsel at si co-counsel. So hayaan po natin silang mag-desisyon, no? Although nagpapasalamat po ako doon sa napakadaming nagbibigay ng suporta sa akin, maraming na-disappoint. Well, mali po ako doon in the sense na inassume ko na maging abogado na talaga ako sa ICC. Pero abogado po talaga ako ni Presidente Duterte pagdating sa ICC matters, 2018 pa po. So hindi po ako nagsinungaling. Hindi po ako nagsinungaling, talagang abogado na ako ni Presidente Duterte on ICC matters mula pa po ng 2018. Ang problema po, yung mga ibang supporters ni PRRD, binaliwala lahat ng sinabi ko dahil sabi nila, imposibleng mangyari yan na makakarating si PRRD sa ICC. So lahat po ng mga nagsabing imposible yan, alam po nila kung sino sila. At sila naman po yung napakalapit din kay Presidente. Need I say it? Pero, I told you so. Para sa Malacanang hindi biktima ng political persecution sa Pilipinas si Attorney Harry Roque. Kinuha nito ang statement matapos ihayag ng abogado na plano niyang mag-apply ng asylum sa the Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, ang dapat na ipaliwanag ni Roque ay ang mga ebidensyang nakalap laban sa kanya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK kaugnay ng kontrobersya sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. So how could there be a political persecution if all the pieces of evidence are overwhelming? So, wala po tayo nakikitang political persecution. Harapin na lang po niya ang kaso niya po dito. Mas maganda po yan para maipakita niya sa taong bayan na wala po talaga siyang kasalanan.
Mariin namang itinanggi ni Attorney Roque na tinatakasan niya ang mga isyung ibinabato sa kanya sa Pilipinas. May arrest at detention order laban sa kanya ang House Quadruple Committee o Quadcom dahil sa hindi nito pakikipagtulungan sa investigasyon kaugnay ng illegal pogos. Subalit ayon kay Attorney Roque, hindi siya makauuwi ng bansa dahil miyembro siya ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa umano siya sa magtatanggol sa dating Pangulo sa kinakaharap nitong kaso sa International Criminal Court o ICC. Ulitin ko po ha, fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant po ng inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at mag-sumiti ng mga dokumento. Wala po akong ginawang krimen na naging basihan para sa pag-issue ng warrant of arrest ng lehislatura. I cannot come home. I have to defend my president as a member of the List Council of the ICC at The Hague. May mga requirement para sa application ng asylum sa the Netherlands batay sa Dutch government. Ito ay kung nakararanas ng matinding banta ang applicant dahil sa persecution sa bansang pinanggalingan, busod ng lahi, relihiyon, national o political opinion o pagiging kabilang ng applicant sa isang particular na social group. Maaari ring mag-apply ang nakararanas ng matinding banta dahil sa death penalty o execution, torture at iba pang hindi makataong pagtrato. O kaya naman ay dahil ang aplikante ay biktima ng karahasan dahil sa nangyayaring armed conflict sa bansang pinanggalingan. Samantala, tinuliksa ng Makabayan Bloc ang plano ni Attorney Roque na mag-apply ng asylum. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi naman biktima ng political persecution si Roque. Mars, umuwi ka na rito at harapin mo yung yung mga tinatanong ng Quadcom dito at i-clear mo yung sarili mo muna dito, no, bago ka mag-abuga-abogado kay dating Presidente Duterte. Dagdag pa nito, haharangin nila ang planong paghingi ni Roque ng asylum sa the Netherlands sa pamamagitan ng Quadcom. Pangunahin natin yung pagharang, no, through the Quadcom na harangan itong pagsisik ni Harry Roque ng asylum doon sa Netherlands kasi doon sa mga batayan na dapat niya munang sagutin yung mga issues na nakapending sa Quadcom. Ito ay iproproseso ng Quadcom at dadaan ito rin sa channel, no, sa proper channel kasi alam naman natin pwede itong maging government to government ang magiging channel nito. Git naman ni Self President Francis Escudero, karapatan ito mag-apply ng asylum, subalit nasa desisyon ng pamahalaan ng the Netherlands kung pagbibigyan ito o hindi. The Makabayan Bloc led by Representative Franz Castro plans to block Harry Roque from being granted asylum in the Netherlands, arguing that he is not a victim of political persecution. Kaugnay sa mga issue na ito, mahalaga ang inyong opinion at katwiran. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching.